Hello. Welcome mga pare. Gagawa natin ng susito. Mitsubishi ignition. Itong ignition na ito tanggap to ng kaibigan kong gumagawa rin ng susi. Dahil two-way raw ito, hindi niya kaya mga pare ng sinasabi ko. Kahit na gumagawa na ng susi, pagka ganitong problemang ignition na to, two-way, sa lubungan, kabila ng ngipin, hindi niya kaya. Kaya hindi ko na lang babanggitin ang pangalan niya, baka mahiya siya magawa siya ng susi pero hindi niya kaya, pinapagawa niya sa iba. Teka pare, panoorin mo para matututo ka. At gusto niyo raw mapanood ko paano ko ginagawa, nagpapaturo sa akin, panoorin mo lang pare. Panoorin mo lang sa initial number na letter mo letter R. Parang R. Ayan. Yan, nilalabas na natin. Kailangan sundutin mo yan. Sundutin mo yan kung hindi mo na kaya sa susi. Sinusundot yan mga pare, mga magsususi yung ngipin. Yan, yun ang sinusundot namin dyan. Ang ignition nito ay Isuzu pala. Yan, Isuzu yan. Lagyan natin ng susing original na Isuzu. Yan. Yung susi na yung blanco na yan, medyo mahirap gawin. Teka, nakita nyo baligtaran, no? May ngipin sa kabila, may umusling ngipin sa kabila, at sa kabila rin meron. Medyo mahirap yan mga pare. Ayun, no? Yung susi, kailangan sumagad doon. Yun, no? Kita nyo, yun. Kailangan sumagad doon ang susi. Yan. At yung stopper, kailangan yung stopper na yan. Kailangan sumagad din dyan sa loob, sa may sanggahan ng stopper mga pare. Yan. First step, tanda mo susi, magsukat ka. Parang R. Yan, manood ko mabuti para malaman mo kung paano paggawa ng kabilaan ng ang ngipin. Two-way. Ayan kabilaan. Yung guhit na yun, tatapat mo yung ngipin. Tatapat mo, lalabas mo yung susi mo sa may guhit, tingnan mo, itapat mo rin sa dulo ng bakal na yan, yung guhit, tsaka mo tingnan sa ngipin. Teka, linawan natin yung guhit, yan, tsaka mo ilabas, itatapat mo rin sa ngipin. Yan, pag nakita mo yung ngipin, magtanda ka ng konti lang para masiguro mo kung saan ka magkikikil pare. Parang R, manood ko mabuti para matutunan mo na yan. Mga gumagawa rin ng susi, siguro marami nagkakamali nito kasi talagang brain twister tong susi na ganito. Yung two-way sa lubungan ng ang ngipin, brain twister talaga yan. At bago mo makuha yan, nakaka-reject ka ng maraming susi. Yun, yung unang ngipin na yun, nakita nyo yung nakabaon. Pag pinasok mo yung ngipin, yung susi, tumataas yung ngipin na yun dahil may spring yan Kailangan mailubog mo yung unang ngipin na yan sa gitna. Yan. Unang ngipin na yan, kailangan mailubog mo nang pumapantay ka sa bakal yun, Pag binaligtad mo yung susi kasi wala pang ngipin tayo nilalagay, nakaangat siya. Yung nakaangat ng ngipin na yun pare, para lumubog yung nakaangat ng ngipin na yun, maglagay ka ng ngipin sa susi. Yan, ganyan. Tansyahin mo, wag ka sobra kasi pag sumobra ka, uusli sa kabila yan, reject na susi mo. Kaya daming ngipin yan, mga 12 siguro, 12 baliktaran, 6 sa kabila. Yan. Kaya kailangan alalay lang ang pag-ngipin mo yan pare. Yan, tingnan mo yan, tapat mo doon para malaman mo kung saan ka mag-ngipin. Yan. Yung kailangan ng pagkikil niya parang R, walang kanto yung letter B as in victory para paghugot mo ng susi, suwabe. Pagpasok mo ng susi, suwabe rin, parang R. Ayan ayan. Okay na, pantay na yung kabilaan. Balik kabilang nasusi mo may ngipin na yan. Kailangan
bago ka pumunta sa susunod ng ngipin, i-sure mo na yari na yung unang ngipin bago ka sumunod sa mag-proceed sa pangalawang ngipin, parang yan. Medyo malinaw kasi nilapit ko rin yung camera para malinaw mo makita. Yan, yan yung pangalawang ngipin, medyo bantay. Teka, padaanin muna natin. Meron na naman pasyente. Ayun, ganon. Yan, bombero yata yan. Teka, may sunog yata mga pare. Yan, live tayo teka, yan yung pangalawang ngipin. Ayun, napantay ko na. Yan yung pangalawang ngipin, napakababaw. Yan, napakababaw. Mamaya natin balikan yan. Punta tayo sa pangatlo. Yan, kailangan pumantayan paring R. Ganyan lang, kabilaan. Unang ngipin yung ngipin mong naibaon bago ka pumunta sa pangalawang ngipin, sa kabilang susi ka naman maglagay ng ngipin, kabilang bahagi ng susi. Yan, baliktaran kasi rin susi na yan yan, dalawa na pantay, dalawa, tatlo, kasi yan, tatlo na, pang-apat lalay. Kailangan dahan-dahan lang, mabuti na lang, medyo mababaw ang ngipin ito yan kita. Yun ang ibabaw mo sa ngipin, sa susi. Yun yung ngipin na yan na ibabaw mo sa susi, paring yan, ganyan. Pag pumantay na yan, ang baliktarin mo yung susi naman, ipasok mo ulit doon. Yan, kasi kabilaan yan, baliktaran yan. Yan, pwedeng kabilang side lang muna ang gawin mo, pero mahirapan ka. Kailangan ganyan na gawin mo bago ka tumalon sa kabilang ngipin. Siguraduhin mong pumantay na si susi. Yan, parang magulo pare, pero sa mga gusto matutong gumawa ng susi mga pare, madali lang yan. Tingnan mo yan ang video na yan, medyo malino dahil nilapit ko yung camera. Ang mahalaga, pumantay yan yan, pumantay yan, yun ang mahalaga. Teka, isunog yata mga pare. Teka, isunog yata to. Kailangan pumantay yan, yung mga ngipin mo pumantay dyan. Teka, yun, pang ilan na yan, pang-apat, pang-lima. Yan ang sistema niya mga pare. Kung gusto matutong gumawa ng susi, panoorin nyo mabuti dahil napakahirap talaga yan. Mag-uulit ka dyan, konting pagkakamali mo lang dyan, mag-uulit tayo. Talagang mahirap gawin yan susi na, kaya gusto ko matutunan nyo. Kita mga manggagawa na ng susi, hindi nila makuha talaga bihira nakakakuha niyan. Yung iba, ito lang aminin ko sa inyo, karamihan ng gumagawa ng susi, dinadaya yan. Binabawasan nila yung ngipin kasi marami nga, pero bawal yan kasi yung ignition na yan, merong pintuan yan. Pag binawasan mo yan, dinaya mo yan, hindi napapasok sa pintuan yung mga ignition na ganyan, yung mga ngipin. Pag dinaya nyo yan, binawasan nyo, may pintuan pa yan hindi napapasok yan doon sa pintuan. Magagalit ang customer nyo mga pare Ayan, tandaan nyo, medyo mahirap paliwanag basta kailangan mangyari dyan, pumantayan. Ayan, pumantay doon sa bakal. Mamaya makikita nyo yan. Sige, kikilang hanggat may nakakita kayo nakausli, kikilang yung konti na lang. Yan, puro nasa dalawa na lang natitira na yan, nasa dulo. Hindi ko talaga pinutulan to, kailangan makita nyo yung dire-diretso paring R. Manood ka para matutunan mo paring R. Yan, ganun lang kasimple yan. Unti-unti magsimula ka sa dulo. Yung nakausling ngipin, yun ang ibabaon mo sa susi. Ganun lang kasimple.
Dahil baliktaran yan, unti-unti lang ang bawas mo paring R. Kasi pag nilakihan mo ang kikil mo, madadama yung susunod na ngipin. Pag nasobra ng kikil mo, wala, mag-uulit ka, bagong susi na naman, reject na naman, magsisimula ka naman sa simula, sa una, magsisimula ka ulit, nahihirap yan, oh. Yan, tinan nyo mga pare, medyo pumapantay na. Yan, kabila, nakagandang ngipin yan, oh. Ganyan ba, paring R. Bago ka lumipat sa isang ngipin, tapusin mo na yung kabilang ngipin sa susi, ngipin ng susi, para magulo mga pare, no? Para basta mag-isip kayo paano magpapantay lahat ng ngipin na yan para umikot yan. Kasi pagka hindi perfect ang pagkakakikil mo dyan, bawat pihit mo ng susi sumasabit yan, mararamdaman nyo sumasabit yung pihit nyo ng susi. Katagalan din nabubukas yun dahil lalaki ang problema nun. Yan, yan, pantay na sila. Yan, ganyan ninyo pag may nakapka pa kayong sumabit, kailangan ulitin nyo yan. Yan, dahan-dahan lang yan. Yun, ganyan, labas-masok nyo talaga yung susi para malaman nyo kung lahat ng ngipin gumagalaw, gumagana lahat ng ngipin, lahat ng spring. Ganyan lang mga pare, ha. Yan, kailangan kumantay na ganyan yan. Hindi ko talaga pinorward, hindi ko pinutol tong video na to para maintindihan nyo na. Yan, natatawa lang ako sa gumagawa rin ng susi ng dala nito mga pare, ha. Si paring R na lang, tago na sa pangaling R. Yan, ganyan ang kailangan mangyari dyan. Yan, pantay. Pero meron pang isang ngipin sa dulo, ayusin natin yan. Kailangan pa yun, ibabaon pa natin yung ngipin na yun, kailangan ibaon yan. Isang ngipin na lang natitira. Ganyan ang mangyayari pare, ha, mga gumagawa ng susi. Pag-isipan nyo kung meron darating na ganyang problema sa inyo, pag-isipan nyo mabuti bago kayo magkikila, kasi nakakalito yan. Yung isa umusli, yung kabila lumubog, malilito kayo kung saan kayo magkikikil talaga dyan. Nasabi ko sa inyo, mga gumagawa ng susi, nalilito rin dyan. May kilala ko talagang gusto niya matuto, pero bago niya ma-perfect ang isang ignition na yan, nakaka 3-4 na susi na siyang reject. Yan. Meron nga ako naging tauhan dati niya pare, pagka ganyan tinatanggihan niya na, kahit kinalas niya na, ibinabalik niya ulit, sasabihin niya wala raw siyang susi. Dahilan lang yun, dahil ang totoo hindi niya kayang gawin. Kaya pag-aralan nyo lahat ng gumagawa ng susi, ha. Yan, basta ganyan salubungan, may salimu talaga yan. Yan, pag-aralan nyo mabuti. Yun, medyo konti pa yan. Pag pinantay nyo, ginilabas nyo yung susi, dahil may guhit yan, malalaman nyo kung saan kayo magkikikil. Kaya tatapat nyo lang doon sa ngipin, Yan, konti pa. Pagkatapos nyan, babaliktarin mo yung susi, doon ka naman magkikikil sa kabila, kasi baliktaran yan, Ayan, tika, sige, malapit na mga pare. Yan, talagang hindi ko pinutol yan para matutunan nyo na kung paano paglalagay ng ngipin sa two-way, sa two-way na takbo ng ngipin, salubong ng ngipin, gano'n pare. Yan, pantay na, medyo perfect na yan, gagana na yan, pero kailangan perfectin mo pa. Yan, bago ka lumipat sa kabilang ngipin, yan, perfect. Yan, baliktarin na yun, nakausli uli siya, di ba? Kasi binaligtad ko yung susi. Yan, sa kabila naman tayo magigipin ngayon. Ganoon ang sistema mga pare, mga gustong matuto sa susi, ganoon lang ang sistema mga pare. Sana makuha niya, sana matutunan nyo mga pare, At pagkayari nyo pala niya pare, halimbawa tapos na yan, ganyan, chikain nyo lahat yung ginawa nyong ngipin.
Kung may mga pwedeng sumabit yan, tanggalin nyo, kilin nyo. Kasi pag sumabit yan at may sumasabit, hindi siya swabing hugutin at ipasok, hindi siya swabing ipasok pare, problema yan, mahirap, magreklamo customer yan. Kaya kailangan swabe ang pagkakalagay nyo ng ngipin. Walang sabit pag hinugot, walang sabit pag pinasok. Ganun lang yan, manatawas na ako. Yung isang ngipin sa dulo ha, yun, pantay, yan, ganyan ang mangyayari niya pare ha. Yan, ganyan, pantay lahat, kahit hanggang sa kabila. Yan ang gagawin nyo yan. Pantayin pa natin ng konti, mayroon pa ako nakita sa dulo. Kailangan perfectin nyo, huwag kayong magmamadali just sa parte ng paglalagay ng ngipin mga pare. Yan ang ibig kong sabihin yan. Pagka hinugot nyo, sumasabit yung ngipin pagka hindi makinis yung pagkakakikil nyo. Kaya kailangan yung ngipin na ginawa nyo wala siyang kanto-kanto, ganun. Okay na yan. Yung naka-slim bakal na kontrado nilak yun, mahalaga rin yun. Kailangan yung lapad ng susi maabot dun sa lock na itim na yan, yung nakita yung itim na yan. Yan, kailangan naabot dun ng lock, lapad ng susi nyo. Yan, pasok na natin. Okay na pare, sana naintindihan nyo. Yan, pasok na natin yan. Yan, swabe ikot yan oh. Pag hinugot mo, bumaba yung lock na yun. Pag pinasok mo, tataas. Yan, okay, swabe, kita nyo pare ha. O yan, pag hinugot mo yan, yung lock mababa. Hop, yun, okay na, swabe pare. Lahat yung lock gumagana, lahat ng ngipin walang sabit, swabe pagkakagawa ng ngipin. Ganyan lang ang tamang paglalagay ng ngipin mga pare ha. Walang daya, nakita nyo, walang bawas ang ngipin. Kaya sana ganyan lahat ng mga gumagawa ng susi, walang daya, hindi nagbabawas ng ngipin. Huwag nyo nga palang gagayain yung iba na naglalagay ng ngipin, pinupukpok yung ngipin para daw bumakat sa susi. Mali yun, mali. Kaya pare, pinatutulos ko ng konti yung yan, tanggalin nyo yung kanto-kanto na yan para hindi sumabit yung susi nyo. Maghugot at pagpasok ng susi, maswabe. To God be the glory pare. Sana naman makaraos na tayo sa problema natin. Sana naman maging mabait na lahat ng mga tao para mawala na tong salot na to. Hinihintay lang ng Diyos na tayo magdasal. Tayo pagagalingin ang lupa natin, ang ating bayan, pagagalingin ng Diyos. Maraming salamat pare. Ayan, lagay na natin lock. Siguraduhin nyo rin na ilagay. Mahirap ilagay yan. Meron talagang tools o plies na pang lagay ng ganyan, pero mahirap yan. Maraming salamat pare. Sana natutunan nyo ang tutorial na to, susi na to, ang paring R. Ayan, nakita, sana mapanood mo na yan. Sana yung tanggap mo, ikaw na ang gumawa, magpapagawa sa akin. Maraming salamat pare. Mag-subscribe na tayo, magmahalan tayo pare, magtulungan tayo pare, magpasensyahan tayo pare, magbigayan tayo ng pera. Hanggang sa muling video pare, pare nga lang to. Bye bye mga pare, bye bye.